Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Good morning, good morning. Good morning, Night of Janice! Hi, Monica! Uy, very 27. 7. Yeah, September 27, 5:14. Uy, ang kulay nyo, ha? Oo, lagi nga kami may chemistry ngayon ni Doc Janice. Parang kung yesterday lang, napakakulay ng araw yesterday. Exciting. Exciting. So, Ngayon din ba ulit? tingnan natin today. Let's see. Every day is a colorful day. Basta gumising lang tayo. Ayos. Okay, Angel. But then again, we have to ask this question kay Brother Eli, no? Napakaganda nitong tanong na to dahil bakit nga ba yung pag may masama, ay alam natin masama ang isang bagay, yung isang pagkakataon, pero tayo pa rin ay natutokso na gawin ito, 'di ba? Alam natin ito ba ay pagkakataon, influence, 'di ba? Bakit kaya? Oo, bakit kaya ganun? Exciting. So, saan natin, ang pinaka-question dyan, saan nanggagaling yung diwa? Yung very essence ng paggawa ng masama. So, sagutin po yan ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano dito po sa ating Biblically Speaking. May nag-umpisa dyan yung demonyo. Yung diwa na, he is not content of what he is. Di siya kontento kung ano siya. Nag-aspire siya ng mas mataas pa sa dapat niyang kalagyan. 14:12 ng Isaiah. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay dumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ang palang nagpahina sa mga bansa, sa mga tao. Siya ang nagpahina, papano? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niyang pumantay sa Diyos eh. Gusto ko maging gaya ako ng kataas-taasan. Yung kanyang kapalaluan, yun ang nagpasama kay Satanas. No? Ngayon, ganun din ang tao. Yung diwa ni Satanas ang inadapt nung iba. You are not content of what you are, yun ang nagpapasama sa tao. Matuwid siya nung umpisa eh. Lahat naman ng nilikha ng Diyos matuwid eh. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha, narito napakabuti. Lahat ng anghel mabuti, lahat ng kerubin mabuti, lahat ng serapin mabuti, lahat ng tao mabuti. Pero dumating yung panahon, sumama. Bakit? Humanap sila ng kanilang katha. They have sought out many inventions. Alam mo, yung invention ng tao, both materially, physically, and psychologically, yun ang nagpasama sa kanya. The abuse of his power and might, yun ang nagpapasama sa tao. Yun din ang nagpasama kay Satanas eh. Yung hindi tamang paggamit. Parang yung kamay. Napakaganda naman ito eh. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng kamay mo. Hindi pantay-pantay. Pero pagkakain, pantay-pantay na oh. Kung pantay-pantayan, pag subo mo, kukuha ka ng kanin, so sobra sa pinggan. Pero ang ganda oh, hindi siya pantay-pantay, pero pag dadampot ka ng pagkain, pantay-pantay na siya. Itong kamay na to. Kung mag-iisip ka lang, bakit meron siyang bali-bali? Abe, pagkaya naman ay puro diretso, paano mong hahawakan yung ano? Merong ibig ituro, kamay pa lang eh, napakaganda. Ito, maigagawa mo ito ng maganda. Maipangmamasa mo ng harina para makagawa kang pandesal. Pero, merong tao ginagamit yung kamay niya, ang minamasa yung kapwa niya tao, nilalamutak. O, masama yun. Nasa paggamit. Sa inyo, Brother Eli Soriano, sa paglinaw po ng aming katanungan na yan. Dito po sa ating Biblically Speaking. Diego? Oh, ano kahapon? Ang kahapon ang
ginawa natin, naalala ko, ay merong puso ng saging. Ano nga ang puso ng saging ginawa kahapon? Yung patty. Patty, hearty flakes. Hearty Hearty patty. patty. Hearty Oh. patty. Ngayon? Oo. Ang gagawin natin, Diego, at mga kasangbahay, ay adobong puso. Oh. Ang masaya-saya, no? Ang puso linagyan mo ng suka. Oh. Umasim Di ba ang puso. nakaka-bitter naman yun? Nakaka-bitter ba? Oo. Hindi, pero ang ganda kasi niya na what a way to present a healthy dish using yung isa sa Yung mga pinakasikat. familiar na sa atin. Alam naman natin na imposible naman na may Pilipino na hindi nakakakain ng adobo. Oo, tsaka bihira lang ako, Diego, makakita ng ayaw ng adobo. O, Kaya yan. perfect na perfect ito Adobong gagawin puso natin. ng saging. Ano ang ingredients, Erica? Okay, mga kasangbahay, of course, we have our puso ng saging. We have onions Meron din po tayong garlic. and salt and pepper. At syempre, mga kasangbahay, hindi mawawala dyan ang toyo at suka. And paano gawin to, Kika? Okay, mga kasangbahay, ito ang paggawa ng ating adobong puso. Siyempre, Number 1. tulad ng kahapon, sa chopping pan, datadta rin ang puso ng saging. Oo, para tapos ang susunod ilalagay natin, mga kasangbahay, syempre ang ating cooking oil with our garlic and onion. And afterwards, ilagay ang soy sauce. Tapos, Diego, ito pa, yan, isasali na natin ang ating puso ng saging. And salt and pepper. Oo, and ilalagay na natin dyan ang ating suka. Yes, and hindi hahaluin yan, Kikay, ha? Tatakpan lang yan. And then, ayan na. Ang adobong puso ng saging, napakasimple. Oo, napakadali lamang. Tsaka maganda yung presentation natin para hindi masayang yung balat, ilagay sa balat, di ba? True. Diba? O masarap yun sa mainit na kanin. Oo. Naku, nagutom ako bigla. Yummy. Oo. Uy, pero tamang-tama na sabi mo yung kanina dahil Yes. ngayon sa ating palengke price watch, alamin natin Ikaw na ba- magkano na nga ba ikaw na ba ang dumalaw yung sa ating palengke? mga vendors ngayon. Anong nangyari sa'yo? Oo, Namiss ka kasi namin. mayroong emergency si Kika, yung driver niya may emergency. Nakasiki kayo may driver. O sige, Siyempre. ano ba to? Price update ba to? Yes! Good morning, Kuya. Ako po si John Gutierrez, nagtitinda dito sa bigasan sa Murphy Public Market. Ito yung mga presyo ng bigas ko. Ito, Angelica, 46 ang kilo. Sinandoming, may 43. May 44. 45. May 50. Merong Dinorado, may 52. May 54, may 55. Ipuga Organic 55. Jasmine 57. Meron akong laon 35. Tapos meron akong malagkit 70. At yan po ang mga presyo ng aking mga bigas. Salamat sa Good Morning Kuya at for Direction Ads. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam niyo na ang presyo ng ating mga bigas dito sa Murphy Market in Quezon City. At syempre, maraming salamat po muli sa ating mga vendors na nagbalita sa atin ng mga halaga na yan. At yan po ay hatid sa inyo ng 4 Directions Ads. At sila po ay matatagpuan sa Unit G15A, Regalia Park Tower, P. Tuazon Street, Corner EDSA Cubao, Quezon City. At maaari nyo rin po sila makontak sa numerong 334-80 at 47. And meron pang mga kasangbahay ang 0936-481-1710 at sa 440-9420. Maraming salamat po muli sa 4 Directions Ads. Alright, good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Oh, tomorrow si Monica na magbabasa nito. Good morning, Kuya. I would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malugay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la. La la. Oy, good morning. Maganda yung mga Till topic. Tuesday. Hindi, maganda yung mga pinapakita ni Kong na picture Very interesting. Pero alamin nyo na lang yan. Pero bago lahat, Rina.
Fitness 101, pag-uusapan naman natin ang healthy tips naman tayo ngayon. Kasi ito yung mga nutrients scientifically proven to make you feel better about yourself. Ayan. So, pag kinain nyo itong mga nutrients na to, or pag in-intake nyo itong mga nutrients na ito, it will boost your mood daw, sinasabi nila. So, unang-una na dyan, hindi na chocolate, pagkain yan. Ito yung mga nutrients, minerals, mga ganon. Calcium, the most abundant mineral daw sa ating katawan. Of course, we all know that calcium makes our bones stronger. Tapos, it also helps in healthy blood vessels and it also reduces risk of type 2 diabetes. Sinasabi nila, kapag low levels daw ang inyong calcium, it can also cause PMS-related depression. Kaya kailangan daw ang intake nyo ng calcium ay 1,000 milligrams per day. At makukuha nyo nga itong calcium na ito sa mga pagkain katulad ng yogurt, ng milk, ng kale. Ano pa ba ang source of calcium? Mga green leafy. Ayan, green leafy vegetables. Cheese, If I may, pagka nagka-calcium ka, kailangan din meron kang partner na vitamin D. Kasi para kung ibaba ma-absorb. rin ng vitamin D, Otherwise, hindi mo siya ma-absorb. magde-deposit lang yung calcium. At saka, if I also may add, no, it will depend on age. At saka yung say, kung pregnant ka, kailangan mas mataas pa yung calcium, Calcium mo. intake Kasi mo. nagme-milk, naglalactate. So, kailangan, kung pregnant women, nasa 1,800. Kung more than 60 years old, 1,200 at least. Pag tayo mga bagets niya, Pwede na yung 1,000. 800 to 1,000. Doki, sa baso ng gatas, around isang 1 cup. 250. Ilang Around milligram? 250. Meron pa 250 isang source ng milligrams. ng So, apat calcium. dapat. Na hindi lang sa gatas. I don't know if alam mo to. Yogurt, No. green leafy vegetables. Bangus. Ah, yes, bangus. Tsaka dilis. May mga fish na mataas. Yan, dilis. Aside Mataas from ang calcium, kailangan din daw natin ng chromium. Kasi ang chromium, it helps Chemistry. metabolize food at saka it increases your brain level of serotonin, norepinephrine, and melatonin. It regulates emotion and mood ng isang tao at saka it's a brain mood regulator daw. So pag gusto nyo maging masaya daw kayo, pwede kayong kumain ng mga broccoli, potatoes, grape juice, tsaka yung turkey, yung breast part daw ng turkey, yan daw ang source ng chromium. Ang kailangan yung chromium ay 25 micrograms a day. Konti lang ng chromium. Tapos yung susunod natin dyan, yung folate. Yung folate kasi folic tinatawag acid. folic acid or B9 kung tawagin nga nila. It sustains yung nerve cells nyo and helps brain manage a variety of functions. Sinasabi nga nila, folate deficiency can cause fatigue. So, mabilis daw kayo mapagod, saka antidepressant daw itong folate na ito. Ang kailangan nyo ay 400 micrograms per day, at ang source ng folate natin ay galing sa mga spinach, asparagus, and avocado. So mapapansin mo, puro green lahat yan na ayaw ni Monica. Diba? Tapos yung last natin is yung iron. Alam naman natin na kailangan ito ng mga babae. It aids in muscle strength and prevent iron anemia and fatigue din. Sa mga babae, ang required natin is 18 micrograms per day at sa mga lalaki naman ay 8 micrograms per day. Ang mga good sources ng iron natin, nandyan yung mga lentils, yung mga oatmeals, tsaka yung turkey dark meat. Never. Oo. Dark meat, talaga. mga ganyan. Yun kasi nakita ko example Kay dun Monica yung folic acid. So ayan, and to be continued ba yan? Kasi marami pa tayong nutrients na pwedeng explain sa kanila na pwedeng magpa-increase ng mood ng isang tao. So to be continued pa yan. Ako ang kinakain ko chocolate lang, pero hindi ko makita yung mga nutrients niya doon. Serotonin, yes. Meron naman. Actually, meron naman. Dark May chocolate. maganda naman din na dudulot yung chocolate. Huwag lang sobrang dami. Oo. In moderate amounts pa rin. It has serotonin. Tsaka Which dark increases chocolate. also your mood, boosts your mood. 1 bar a day. Masyado marami. One Na pack marami a day. yata yung Kaya na kulang yun eh. Kung 1 yung bar a one day. bar ni Rina, yung Toblerone na ganun kalaki. One, malaki. Hindi 1 bar, 1 pack. Hindi kasi sa akin good One pack source of yan. energy kasi yon. Parang instant source of energy, especially when I But it's report. very unhealthy. Every day, It's pero ngayon, sugar. lalo It's na really ako sa mga sugar. chocolate. healthy yung dark chocolate compared sa milk chocolate. Dark. Yes, Exactly. Kaya. But Ayan. still. So to be continued yan, tomorrow abangan niyo pa yung ibang mga nutrients natin that can help you boost your mood. Ako nakita ko yung drawing ng mga chemical compound. Yes. Hindi ko maintindihan kung bakit
kailangan pag-aralan sa school. Yung Chemistry, drawing. no? Diba? Yung drawing ng ganon, yung hexagon. Kasi, kumbaga kung yun yung, well, kung scientist ka, Oo. isang lipat lang na gano'n ng mga lines na yun, tsaka Iba na. isang different lang. Palitan mo lang yung carbon, may Yun iba nga. na yung component Oo. Yung niya. formula So the na the stability of the component itself, dun siya nagbe-base. Naalala ko Although yung yun nga, periodic parang table kung hindi na naman tayo lahat magiging scientists, medyo mahirap siyang but Uy. I guess we have to understand a Naalala ko little. yung mga test pinapa-drawing yung... Tinatanong nga kami, Oh, di ba? Periodic table of Oo, lang yung periodic table. Pero yung i-drawing mo, chemical component. Yes, I remember those days. Dumudugo yung utak ko. Basta wala ka na tama Ang noon. Gusto ko yan, Kikay. No, alam tapos ko lang. stricto pa kung hindi yung Exact. kaitsura yung Yes. hexagon, kung mukhang diamond at hindi hexagon. Siyempre kung magkaiba naman yung diamond tsaka hexagon. O, yung talagang hindi ka na talaga magaling mag-drawing, di ba? Kawawa naman yung Tapos, kapalaran. tapos merong, di ba? Yung Kung double two lines, line. yung double line. Isa Ano kayo. yung meaning ng Doc Janice? Bonds. Bonds. Yun yung bonds. Oo. So kung gaano ka-steady, ka-stable yung bond niya. O, at least naalala Tapos ko meron pa, pang no? iba yung hindi crooked, Broken line. broken Broken lines, may lines, ganun oo. pa yun. But Speaking anyway, of broken lines, sa Manibela, sino naglilinis ng makina? pero pinapa-engine May wash. Oo, kailangan. Pag babae, mahirap Kasi kung gawin hindi yan. pinapalinis yung makina, kung minsan nag-overheat yan. So, Pina-service mo kasama. kasama. So, panoorin po natin ang Manibela kung paano linisin ang makina para wag mag-overheat. Ang tar o dumi ng sasakyan ay nabubuo sa magitan ng chemical reaction. Ito yung moist, alikabok, at saka init. Kaya kumakapit ito sa hood at saka sa makina. Parang tao yan. Pag hindi ka naligo ng isang araw, makita mo mainit ang katawan mo. Ganyan din ang makina. Kinakailangan bibigyan mo ng pagkakataon na huminga. Kaya natin nililinis. So ang isang paraan para makatipid tayo sa pagtatanggal nito ay paggamit ng kerosene. So, ang kerosene, ilalagay lang natin sa isang lalagyan at pwede natin tayo gumamit ng brush, any kind of paint brush. So, ibabrush mo lang dyan, yan, gaganon mo, para lumambot. Pagkatapos yan, pwede mo nang hugasan, tubig ang gagamitin mo, matatanggal na yung dumi. Ganon din yung makina. Brush lang, para lahat na singit-singit ng makina ay matanggal, babrasin mo lang ng babrasin yan. Sa paglilinis natin ng dumi ng makina o kaya sasakyan, mayroon tayong iniingatan. Una, yung distributor na huwag malagyan ng kerosene. So tinatakpan niya ng plastic at saka yung ignition coil. Kasi pag nalagyan yan, yan, pagka pinaandar mo, magmi-misfire. Parang tao yan, araw-araw maliligo. Pero sa sasakyan, ginagawa nito, linilinis natin 3 beses o kaya 2 beses sa loob ng isang taon. Para sa ganon, ulitin ko, maiwasan yung pag-overheat. Kasi pag hindi naliligo, hindi malilinisan yung makina, hindi makakasingaw yung init. Makakadagdag ito sa pag-overheat. So, sabi nga ng ating taga Manibela yung makina ay parang tao. Kailangan paliguin. Kung hindi, iinit ang katawan. Iinit ang ulo. So, Pero huwag lang gamitin ng kerosene sa katawan. Sa makina lang yan. Try lang Baka natin. mamaya Try natin. lumiyab kayo. Pero yun nga, ako kung I would suggest, kung if you regularly have your car serviced, like at least every 6 months, Engine wash ka na. 3 to 6 months, sabay mo na yung engine wash. Kasi andun na rin lang naman yung sasakyan. Yes. Or yung ibang mga car wash, they provide engine wash Yes, service. they do. Yung iba. Under chassis and engine Yeah. wash.
Okay. Okay. Siyempre, sa pagpapatuloy po ng ating public service, ang ating 1,160 satellite monitoring centers para sa ating Okay, mga kasangbahay, unang-una po para sa ating mga mangungonsulta ay ang ating kasangbahay na si Federico Lamon na 70 years old mula dito sa Malanday, Marikina at may katanungan siyang legal kay Kong Erin tungkol sa stocks. Okay, magandang umaga. Yes, stocks. Magandang umaga sa iyo, Federico. Okay. Tamaga rin po. Magandang umaga po. Tamaga po, po Erwin. Sige po. Ito po ay tungkol sa stockholder na sinalihan ng biyanang ko na namatay na from 1974 hanggang ngayon po. May mga dumarating na mga certifies patungkol sa biyanang ko na namatay na mga 20 years. Ang certifies na may mga authorized capital na 150 million, 350 million. Ang sabi po noon sa opisina, pagpapadala ng pera sa mga naiwan ng birang ko. Pero ang pinapadala mga invitation para meeting, itong buwan na ito, may pasabi uli na meeting sa Bikutan Parañaque Office, Construction Development Corporation of the Philippines, yung kanilang sinalihan business ng birang ko. Gusto po namin humingi ng tulong po, attorney, kung ano ang dapat namin gawin kasi matagal lang po ito para bang gusto nilang ilipat sa pangalan. Unang-una, ang tanong syempre, nasa inyo ba ho yung mga papeles kung saan bumili ng certificate of shares yung magulang o asawa po ninyo? Magulang po ng asawa ko po. Opo. May hawak ba ho kayong mga dokumento? Opo, meron po yung mga galing po sa opisina, attorney. Okay. Nakalagay ba ho kung ilang shares of stock ang binili ng magulang po ng asawa ninyo? Opo, may mga nakasulat po roon na nakasahin po ano po yung mga patakaran po nila sa kanilang. Ngayon, para mas maging maliwanag rin po, ganito, kasi mahaba ang diskusyon po ito, pwede ho kayo pumunta dito sa Law Center ni Kuya, dito sa UNTV Studios, at dalhin yung mga papel. Kasi unang-una, kailangan po natin malaman kung yung korporasyon na binilhan ng shares of stock ng magulang ng asawa po ninyo ay registered with the Securities and Exchange Commission. Dahil kung hindi yan registered po, baka hindi totoong meron silang kapangyarihan na magbenta ng shares of stock. Kaya importante po malaman po natin kung sila po ay registered with the Securities and Exchange Commission at kung sila po ay in the business of selling shares of stock. Dahil yan po ang ay magpapatunay na yung binili po ng magulang po ng asawa po ninyo ay totoo. Kaya sinabi ko nga po, mas mabuti po pumunta po kayo dito sa Law Center ni Kuya para makita po ng mga abogado yung hawak po ninyong mga dokumento. Kasi dapat ho, nung namatay po yung mga magulang, nag-execute po kayo ng extrajudicial settlement para malipat po yung shares of stock sa mga anak po ng asawa ng mga magulang po ninyo. So, yun po yung magiging proseso po dyan. So, importante, ma-establish pa ho muna natin na legal yung kumpanya at sila po ay may karapatan magbenta ng shares of stock. Hello? Hello po, Pong. Okay, maliwanag po. Opo, ang mga anong araw po kami pwede pumunta po dyan sa... Kahit anong araw po, bukas po yung Law Center ni Kuya po, Mondays to Fridays po. Opo, sige po. Okay, maraming salamat po.
Okay, maraming salamat sa iyo, Manong Federico Lamon ng Marikina City. At salamat din sa iyo, Kong Eric. Hoy, Doc Janice. Ako na. May interesting topic tayo ngayon? Pero hindi kasi interesting nung dati. Yung mga weird. Sige. Hindi na katulad ng mga weird na May disclaimer na Yung mga weird medical facts. Okay, Iba ito na na. ngayon. Ito Sige, na. go. Hindi, kasi kagabi, nagpamasahe ako. Normally, pag nagpapamasahe ako, bago ako magpamasahe, syempre magsha-shower ka. Yes. Kasunod nun, magsusona ako. Oh. I heard last week you discussed yung sauna suit. Yes. Ngayon, I would be discussing sauna, what are the health benefits. Pero yung sauna na sinasabi ko is mismo yung mismong room na talaga, no? Steam. Yung steam room. Actually, yun nga there are actually at least four kinds of sauna na tinatawag. Yung wood-burning sauna, wherein ginagamit nila yung wood para may heat yung room tsaka yung mga rocks dun sa sauna room. The second one is electrically heated. Similar siya dun sa wood burning, but instead of them burning wood, there are heaters attached to the floors of the room or dun sa mismong room, which provides the heat of the room. Now, normally, itong dalawang rooms na to, pwedeng mag-rise up to about 100 degrees centigrade yung heat nila. But the third one, which is called the infrared room, ang kaibahan nito dun sa unang dalawa, instead of the room becoming hot, nakatapat sa'yo yung IR. So, ikaw lang mismo yung umiinit. Yung room, hindi siya nag-rise. Nag-iinit din yung room ng konti, but not as hot as the wood burning and the electrically heated room. Okay. So, mas sa'yo nakafocus. If you know yung mga bata na nilalagay sa ilalim ng ng ilaw, pag jaundice sila, something similar to that. And then, the last kind is the steam room. Now, among all four, I would actually prefer the steam room because it's moist. Yes. Mas may humidity siya compared to the other three, which is Ito actually yung tinatawag dry. nilang wet sauna. Oo, yung wet sauna, yung steam room or yung alam ang tawag nito. Basta yun, yung steam room ang tawag sa kanya. Now, what are the potential benefits actually? Now, regardless of what kind of sauna room you go to, the benefits are actually cardiac. Ibig sabihin, for the heart and the blood vessels. The reason is because, katulad nung, I don't know if you guys would remember, every time I will say masakit yung likod, mag-warm compress. The reason is because kapag warm, it opens up your blood vessels. Vasodilate. So pag nag-vasodilate yung vessels mo, mas maganda yung blood circulation mo. And it also helps with yung function ng cells ng heart natin. It increases the function of the cells of your heart. It may also actually help decrease muscle soreness kasi nga nag-i-improve yung circulation ng muscles, and it will also help ease arthritis pain. Kasi pagka medyo malamig, nagsistiffen yung joints mo. Yes. So pag pumasok ka sa heated room, mas madali mo siya magalaw. And it's the same as if people would know yung heated yoga, mas madali siyang gawin kasi heated na yung room eh. So medyo mas flexible ka na doon. Yes. Now, there is actually a study conducted in Finland. They enrolled 2,315 men aged 42 to 60, and they followed them up for a course of 20 years. So imagine, ang tagal ng study nila. Ngayon, nalaman nila na of these participants, about 929 died of coronary artery disease or sudden cardiac death. Now, tinignan nila yung sauna use nitong mga lalaking ito, and they found out that patients who use the sauna 2 to 3 times a week experience sudden cardiac death 22% less than those who did not go to the sauna. So kung 2 to 3 times lang, 22% na yung decrease ng risk mo. Kapag nag-increase ka pa, so those who were even using the sauna four or more times a week, 63% na yung decrease ng risk. So we can see, although this is just one study, and it's really, kumbaga parang baka naman meron pang ibang confounding factors, but basically they're looking into maganda yung benefit talaga ng sauna. And actually they said that you can, parang pwede mo siyang, it's comparable to doing moderate exercise. Yes. But obviously, you cannot
replace exercise with going to the Yes, sauna. How long was the study? 20 years. 20 years. And how long should one go inside the There. sauna? Kasi 2 to 3 weeks, diba? 2 to 3 twice or times a thrice, week. oo. Oo. So ito yung ito yung mga kailangan nating tandaan pag magsusona tayo. You do not, kung bago kayo na nagagamit ng sauna, like say very first time, one, you have to make sure that you're well hydrated before you go Yes. inside. Kasi yung mga iba actually yung fear nila, ay, ang init-init, baka himatayin ako sa loob. But actually, if you're well hydrated and you just breathe normally, and syempre kung claustrophobic ka, medyo issue din to kasi maliliit lang yung sauna rooms. But basically, you go inside and you try to relax. So, but before you go inside, you make sure that you drink water, you're well hydrated. And then you stay inside the room kung first time user, 5 to 10 minutes. 5 to 10 First time user. Okay. Pag medyo sanay ka na, 10 to 15. not more than 20. So normally, pag regular user, 15 to 20 minutes. Most of the saunas that I've been to, meron sila yung timer. Yes. So yes. pagpasok, kaya lang syempre pag hindi ko yung nag-iisa lang doon at may na sila, No. kuting mo na lang ulit. Basta may Yeah. clock. May clock May yun. clock. Tignan mo yung watch kung anong oras ka pumasok, ganyan. And then, yung isa din is, huwag kayong pumasok sa sauna ng nakainom ng alcohol. Wine or beer, kasi it's dehydrating. Yes. So, Dehydrating. kung meron ka ng alcohol in your body, pumasok ka pa doon, lalo kang madidehydrate. And then, if you're feeling bad, if you're already feeling feverish, may ubo ka na, Don't na. avoid going to the sauna kasi it may actually make you feel worse. Kasi nga, mainit siya tapos iba yung feeling. Tapos kung stuffed na yung nose mo, barado na, Mahirapan ka lalo kang huminga. hindi makakahinga, mahirapan ka. And then, there are myths. Kanina sinabi na ni Monica. I actually would like to debunk 2 myths. One, you do not go to the sauna to lose weight. Yes, water weight. Because it's water weight. Water it's weight just lang sweat. siya. Yes, I understand. You might actually lose about a pint of sweat. But when you replace your water intake, Balik when lang. you take water after, edi bumalik na yung weight. Alam mo, Doki, may nabasa ako. Normally daw, may mga athletes na ganyan yung ginagawa before the, di ba meron Yung mga silang competition. weigh-in. Oo. Yes, before the Yung competitions. competitions kasi. Ito yung ginagawa nila. In fact, I think si one MMA player, Ronda Most of Rousey, them. she lost, basta sobrang laki. 10 Actually, here's the thing. 10 pounds. Yeah. Here's the thing kasi, you don't just, you're talking about yung mga MMAs, no? MMA fighters. Yeah. That's true. Kasi before a bout, they have their official weigh-in. Yes. They have to Sila meet Manny that. Pacquiao. Boxers din. Yes. Yeah, they have to meet that weight. And it usually happens about a week to a day before the Day bout. before. Yes. Now, mas commonly a day before, no? Kasi nga, para sure na 165 lang to or something like that. Yes. Now, the thing is, we have to understand that it's not just the sauna that they're doing. Ah, yeah. So they have training, Yeah, they're eating exercise, well, cardio. Talagang very, very strict Combined. yung diet nila. And so that's why they can achieve that weight loss. But actually yun nga, we're going to, I told Kong about this, we're going to cover the UFC Fight Manila in October 15. And actually, the day before, meron kaming standby medical team. The reason is because most of the fighters, they starve themselves before the weigh-in. Kasi nga kailangan nilang ma-meet yung Yung level weight. ng Oh. weight na yon. So they go to the sauna, they don't eat, or kailangan basta mababawas yung weight nila just to be qualified for the fight. For the no? fight. So it's very important na meron kaming medical team na on standby just in case something happens. No, but again, as I was saying, yung isa, you don't go to the sauna to lose weight Yes. because it's just water weight. And the other thing is, I don't know if the dermatologist will agree, but you don't sweat toxins. Yung kasi pag tinest mo Tubig yung lang yun sweat, Tubig lang. electrolytes ang laman nun Sodium chloride and the other electrolytes. And that's why we keep saying, if you're exercising more than 60 minutes, you have to replace now with electrolytes because that's what you lose. Okay. So I Not don't know just if water. there's really anything other than electrolytes and water in the sweat, but I agree. I don't think there's toxins in the sweat that Yeah. sweat out.
So those are the medical benefits of your sauna. So you can actually improve your cardiac health by going to the sauna at least twice a week. Mabigat-bigat na yung twice a week, ha? Kung kaya lang. Oo. Yung sauna suit ni ni Rina. Hindi pa ako nakapag-try nun. Mag-exercise Feeling ko na pag lang. na-try ko yun, baka wala na akong Ay, hindi. i-lose pa. Ano lang, yun nga, hindi naman kasi siya for losing weight eh. It's Oo, more for the weight. circulation Yes. Saka, Doc Jo, di ba historically, look at all the fights of si Pacquiao. All the fights na gano siya, nagsona siya, at saka may bike sa loob, he lost those fights. 80% of those fights natalo niya because hindi siya nag-peak form. Correct. Kaya ang ginawa niya afterwards, sa sunod na bawi niya, I think, nung na-knockout siya kay Kay Juan Marquez. Marquez. Nung na-knockout siya kay Marquez, he was overweight by 9 pounds the day before the weigh-in. So nag-starve siya, tapos nag-bike siya for 2 hours. Intervals palabas Grabe, nag-bike. diba? I Pero he really- got knocked out. Yeah. So yun ang logic na, di Kasi ba? nga, isipin mo yun, parang day before the fight, hahabol ka. 9 pounds. 9 wow. pounds. Hirap nga ilusunin ng month eh. Posible ba yun, Doc Janice? Yeah, water weight yun eh. Yes. First 10 pounds is water weight. Nak, si Erica. Doc, may question Mag-bike ako. na. Meron kasi ako napuntahan before, somewhere in Makati, right after the sauna session. Pinapasok kami sa isang room na mayelo. Ayun, Sobrang okay, lamig okay. naman. Cryo, is it cryo? Is it Um, advisable? Hindi masyado maganda kasi yung sobrang bilis ng change Change ng of temperature. temperature. Delikado eh. Baka biglang, kasi kapag nagpasok ka sa sauna, babagsak yung BP mo kasi nga nagva-vasodilate eh. Tapos pag biglang mag-i-increase naman yung BP. So maybe not right after, maybe accustom yourself first for a few minutes and then you can do that, but not too long also. Kaya pala. Bigla kasi kami pinapasok eh. So, kaya medyo nahilo ako after, pero it's not advisable. Kailangan muna mag-adapt. Alright. La 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 la. Considered the expert. Okay, good morning ulit mga kasangbahay. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya at ang saktong oras po natin ay 6:29 na po ng umaga. At syempre meron po tayong panauhin ngayon na sinundo ni Kong Erin para sa ikonsulta mo. Malaking tulong ang social media para manatili tayong konektado sa ating mga pamilya at mga kaibigan. Pero hindi laging positibo ang naidudulot nito sa ating mga buhay. Ayon kasi sa ilang mga pag-aaral, maaari din itong maging sanhi ng depresyon. Paano nga ba ito nangyayari? At paano ito maiiwasan? Yan ang ibabahagi sa atin ng ating panauhin ngayong umaga. Good morning! Hi, welcome Kasama back! po natin si Miss Joanne Javier. Okay. Siyempre, si Barney. Pag-uusapan natin ang social media at alam natin ito ay, sinasabi nila sanhi ng depression. Oo, ilan na yung mga nagpapatay. Diba? Ito ba ito totoong masasabi natin sanhi ng depression? I guess it's a strong word to say na sanhi siya ng depression. It can be a contributor, for example, to feel down. But to say that it's a cause, it's very, parang ang strong naman. But Strong. it definitely is a contributor. Kasi marami tayong nakukuha mga balita, no? It also leads, maybe because of bullying. Yes, that's right. No? Ang nangyayari, nagkakaroon ng depression ng isang bata, tapos sometimes it leads to suicide. Yeah. So, anong tingin mo, paano natin pwedeng i-address o malaman kung ang bata naapektuhan sa social media? Yun nga, as you have mentioned, bullying can be very easy online, especially yung social media, because ang dali-dali kasi mag-type eh. Tapos hindi the anonymity of it makes it easier, and the access especially is very easy. So hindi siya maiiwasan kung gusto mo siyang iwasan. The only way to avoid it is not to go to social media. If you really feel that you are really inclined to feeling down already because of it. And will you say, kasi ngayon
very unregulated on social media. Yes, And anything goes, whether truth True or not. lies, Yes, no? Sa katunayan sa politics, Yes. ang daming trolls diyan Yes. no, na sumisira sa isang kandidato o sumisira sa isang tao na alam naman po, kung minsan alam natin, wala naman basihan. Correct. So ano yung mapapayo mo sa mga bata, no, na papasok sa ganito, alam natin kung minsan peer pressure na rin at nagkakaroon ng, well, kung dati gang-gang sa labas, gang-gang rin sa loob ng social media. I guess kung maipapayo, I guess i-address talaga sa adults first. Because sila yung may in a way may control. Kahit paano dapat. I-control yung oras ng gamit ng social media. Yes, oras. Tsaka kahit paano na monitor kung ano yung mga sites na binivisit and as well as kung ano yung content ng mga binabasa. I think it's also, I don't know, important to basically tell the kids na, you know what, basically the things that other people post on social media, yun yung good side lang ng buhay nila Yes. Because you wouldn't post something like, naku, wala akong pera ngayon. Diba? I mean, so ipopost mo yung, uy, kumain ako sa masarap na restaurant. Yes, kahit na alam naman nating nilibre ka lang. Yung ganon, diba? So parang somehow, kailangan nating sabihin dun sa mga kids na when people bully you or when people say something bad against you, it might actually be them looking in a mirror. Yes. Na parang sila pala yung ganon. Yes. So somehow, I think it also is very important yung support ng family with regard to sa ganung situation. And I guess yung sensitivity again ng kapatid, ng parents, dun sa what's going on with the kid's life is also another important aspect para hindi niya masyado ma-feel yung binubully ako, nade-depress ako. Yeah. So, yun nga, as you have said, it's very important na social support in the form of parents especially or guardians of these children are really strong. So, hindi lang siya sa media, pati social media. So, it has really to be regulated. And napaka-idealistic man sabihin, but it's the best way for now to help these children cope also na not all the things that they see that are posted in social media are true, and it's very important to validate it first. Correct. Kung if it's worth validating. Parang politics lang yun What is the right age for kids to enter social media? Dahil hindi mo maiiwasan kapag nasa eskwelahan, pinag-uusapan. Yes. Tapos kapag hindi ka kasama, out ka. No? Dagdag na pressure. No? So, what would you advise would be the right age na pwedeng pumasok sa social media isang bata? Napaka-tricky kasi ng question kasi yun nga, as you've said, may peer pressure na yung iba, bakit meron na ako wala pa. Looking at it developmentally, we start to really have those formal thoughts of thinking, abstract thinking around 12 onwards. But does not mean na concrete, na siya, parang buong-buo na siya. Stable na siya. Yes, it's still continually being formed. So, if I were to allow my daughter, siguro mga 16 onwards na. Actually, as a parent, kasi dapat yun nga, simple things na maging honest ka. Lahat ng social media accounts natin ngayon, Facebook, Twitter, Instagram, it requires you to be 18, at least 18, to be able to sign up for that account. So knowing that these children are able to do it, parang dun simple things lang na yung honesty, dapat nag-guide din natin yung mga parents natin. That we all know naman na talaga dapat 18 and above lang yung na naka-sign up dun sa mga social media. Alam mo, on that note, meron akong mga alam na ilang mga tao. Kunyari ako, may anak ako, 1-year-old pa lang. Ginawan ko siya ng social media. Social media account. Honestly, I have nothing against those people who did that, but I don't understand. Kasi why would I create my newborn kid a social media account of his own? Hindi naman siya marunong mag-computer. Hindi naman niya kaya mag-upload. Wala naman siyang friends. Paano naman siya mag-interact? Parang kasi you doing that, you're exposing your kid to early on to social media. So let's say 6 na siya.
marunong, yung pamangkin ko ng 5 years old, mas magaling pa sa mami ko mag-iPad. Yeah. O sabihin na lang natin ganun. Kunyari, ginawan ko yung pamangkin ko ng social media account. Don't you think she would want to have access to that account? Pangalan ko yan eh. Di dapat ako yung may access. Diba? So parang I nothing against it, but I let's just say I don't understand why they had to do that na when you can include naman their pictures on your own account. I don't know. Siguro in answer to that, it's their way to project themselves into that particular page. Parang this is the other side of me, parang ganon. That they want the other world to see also. So, it's something that it's parang expressive din siya in a way for them to show the world. Using your kids' profile? So, sadly, unfortunately, I guess they have to resort to that way so that yung nga may ma-project na image, I guess. Interesting. Well, hindi ko kasi at least yung tatay at nanay ko ngayon paano mag-friend? I actually have friends who do not accept the friend request of their parents. Which is funny. Diba? Parang sabi ko, grabe ka naman, i-accept mo naman yung request ng nanay mo. Ayoko nga, makikita pa niya yung mga pictures ko. Parang, and that's my point. Parang me kasi, and I think I've told this before, I never post anything which I don't want the world to know. That's right. Parang for me, kung nag-post ako dyan ng picture ko na nakabikini ako, ibig sabihin, okay lang sa akin na makita ng buong mundo nakabikini ako. Otherwise, kung ayaw mo, wag mo i-post. That's right. Ganun kasimple. Hindi kasi ganun yung perspective ng iba. Yung iba ginagawa nila parang diary or blog. Na they feel na okay, I only Everybody show wants this to people. But it's, it's out there online, it's there forever, and then it's really difficult to... Sinasabi ko lang sa mga anak ko, ayaw ninyo my friend? Hindi ko nababayaran yung internet ninyo. Ganun kasimple. Simple lang yun. And then they will accept your friend request, and then they will just create another account na hindi ka nila friend. Customize, tama. So, private everybody will see the photo except Erin Tanyada. Ganon. Except you. Diba? So, kung akala mo lang lumusot ka. Hindi, okay lang yan. Filtered Madaling mahanap yan. Well, sabi nga, it's hard to, how would you advise, or how would you advise parents to discover if their children are undergoing depression? No, kasi hindi mo makikita yan Yes. No? It's between the exchanges of the kid and the internet, no? Yes. How will you be able now to determine whether it's affecting that person when she's not online? All right. So, yun nga, as I've said, contributor lang si social media. So there are, you know yourself, you know your child better. There are, if we go clinical about it, may mga symptoms siya, yung hirap matulog or excessive naman yung tulog, mga extremes. So, hindi kumakain or excessive naman yung kain. Tapos, highly irritable also. So, yung mga, those are things that you need to watch. Very drastic changes. Yung before, mahilig siya sa activity na to, tas biglang hindi na, loss of interest. And then, social skills din yan, nag-depreciate. The kid was already telling the mom, I need help. The mom wouldn't listen because feeling ng mom niya, no, you're okay. It's a phase lang or something. It's a phase. No, mom, I need help. I seriously need help. Then, I don't know, maybe because the mom was in denial na why would my child be depressed or why would they have a problem? May problema talaga siya. And actually, the sad part was he tried to hurt himself. He didn't succeed though, buti na lang. Okay. But I think it's also, kasi sometimes, yun nga, it's those very, very subtle signs, but sometimes they already tell us, and we choose not to listen. There's a refusal kasi, because yun nga, the refusal or parang in denial. Kasi in a way, parang sasabihin mo na pinagdaanan ko rin yan, bakit hindi mo kakayanin, ako kinaya. Kaya ko nga Something like that.
So there's denial. Anyway, itong usapin ng social media matagal yan na pag-uusapan Correct. dahil maraming studies na ginagawa. Maraming salamat, Joanne. At ikaw ay pihado, babalik ulit, pag-uusapan ulit natin. Sure, no problem. Diego. Kahit na wala pa si Haris dito, may iniwan siyang mga alaala. Natawa naman ako doon. Grabe. Pero hindi, si Mr. Selfie, Bong Acero. On the go. Good morning kuya, good morning mga kasambahay, good morning sa kasama natin dyan sa bahay. Ito po talagang tirik na tirik ang araw at sobrang init. Pero kahit po gaano kainit po yan, kapag may nakita po tayo nagagandahang mga bulaklak, nare-relax po tayo, okay? Alam niyo po ba kung ano nasa aking harapan? Ito po ang tatawag po nating carnation. Ito po yung namumulaklak po, kaya kagaya po makita po ninyo puti o kaya po may pagka-pula o may pagka-pink. Alam niyo po ito, nakakatulong po ito, yung extract po ng ating pong carnation ay nakakatulong po yan sa mga babae po may mga hormonal imbalance, yung mga namamaga po yung kanilang mga reproductive organs, lalo na po doon sa may pelvic area. At saka po nakakatulong po ito sa mga nagkakaroon po ng mga nervous breakdown o mga, syempre po lagi nag-aalala, mga nag-i-stress, may mga worry. Kasi nga po, ang carnation po nagtatagal din po ng oil kung saan po marirelieve po yung ating po mga stress. So kasama po sa mga essential oils na inahalo po kapag nagkakaroon tayo ng aroma oil therapy o kaya po sa mga nagpapamasahe po, inahaluan po ng oil po ng ating carnation. Pero maliban po doon, ang katas po ng bulaklak at kanyang dahon, pagka nagkakaroon po ng mga allergies po o sugat-sugat sa balat, nakakatulong din po yan dahil may property po yan na antibacterial at anti-inflammatory. Nakakatulong po yan sa mga may allergies at sa mga iba't ibang problema po sa ating pong balat. So maliban na po sa ganda ng ating carnation, nakakapagtanggal po yan ng stress dahil po sa kanyang bango ng oil at dahil po sa kanyang mga katas, nakakatulong po sa mga skin problem naman po natin. Kaya nga po lagi niyo po kaming sasamahan mga kasambay, mainit man o tag-ulan dahil po sa mga dagdag kaalaman, kahit po sa mga lansangan ay lagi po kayo may maasahan. And you're always on the go! Ay nako, ayan yung mga payo ni Haris sa mga carnation na yan. Pero pag uwi niyan, for sure, madami pang mga tips sa atin. Pero bago lahat, of course, hi to Doc Joseph. Happy morning! Happy viewing to Doc Joseph Lee. Ang aga mo gumising, Doc. Pero nandito ngayon si Miss Beth Soralvo para sa ikonsulta mo. Pag maraming manonood. Una sabi ko kay Doc. Hello guys! Of course, dahil Martes, kasama natin si Miss Beth. In-email ko na. Ala. Mamaya kayo mag-discuss sa mga personal issues nyo. Sayang, Miss Beth, nilulook forward pa naman ang outfit mo today. Oo nga. Diba? Pero, Mamadali ka siya. mamadali ka. Hindi mahalata, diba? Pero marami rin tayong mga kasambahay ang naglulook forward na masagot mo yung kanilang mga katanungan. Unahin na po natin ang ating kasama sa linya ng telepono. Nandyan po si Mr. Salvador Tapel. Siya ay 43 years old at mula po siya sa Nangka Marikina. I think ang kanyang katanungan ay something to do with pension po ng SSS. Okay. Tatay Salvador, good morning. Good morning po. Yes. Ma'am, itatanong ko lang po sana kasi yung biyanan ko po, nag-apply po ng SSS pension po dito sa San Mateo branch. Ang ano po niya, lagi lang pong pagpupunta ron, ipapollow up. Ilang buwan po talaga ma'am bago ma-release ma'am ang pension ma'am na ang SS? Yes. Yun lang po ma'am. Mga 1 to 2 months ang processing natin. Pag ganyan medyo nagtatagal, may problema tayo sa records niya, yung mga data, may kailangan i-correct. Pero kung wala namang problema, 1 buwan mababayaran natin siya ng kanyang pension. Ma'am, follow up ko po. Bali, mga magti 3 months na ma'am eh. Ang ano lang po nung i-follow up lang. Ganun po ma'am yung nangyayari. May problema yan pag ganyan. Siguro kung paano makuha yung SS number. O kaya tawag ka na lang sa trunk line, yung 920-6401.
Tapos ipa-connect mo na lang sa Media Affairs Department para makausap kita. Sige po, ma'am. Apa. Para makuha natin data, yung detalye. Apo. Salamat, ma'am. Okay, welcome. Alright, maraming salamat kay Tatay Salvador Tapel. Ngayon naman, mula sa ating Facebook, may nag-message sa atin na Miss Beth. Ito ay si Leo Capili. Siya ay mula sa parang Marikina. At ang katanungan niya ay tungkol daw sa SSS ng father-in-law niya. Siya ay 78 years old na, yung father-in-law, at may sakit na ngayon. Wala po siyang nakukuhang benepisyo sa kanyang SSS. Inayos na po niya yun dati noong siya ay 60 years old, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap. Paano po ba mag-apply ng benefits sa kanyang behalf? Wala na po ba siyang kakayanang magsulat kasi na-stroke po siya? Yun ang kanyang sakit. Yes. So, paano nga ba? Pag ganyang disabled na yung ating miyembro, kailangan natin ng guardian. Okay. Kung hindi na kaya niya pumunta sa SSS, pwede naman siyang pabisita ng doktor. Halimbawa, papile siya na retirement. Yung form, pwede niyang itamark, i-witness, dadalhin yung form pabalik, dadalhin nung kanyang kasama sa bahay na magpa-file, kailangan may sketch yung bahay niya para maimbestigahan natin yung kanyang kondisyon. Para mapatunayan na siya na stroke talaga. Miss Beth, yung guardian na yon, kailangan ba kamag-anak? Kahit hindi, basta siya yung laging nag-aalaga dun sa ating pensioner, sa ating miyembro. Kasi ito, hindi niya talaga, father-in-law, hindi talaga siya anak, Kaso siya yung hindi siya related by blood. Pero pwede siya. Basta siya ang pag napuntahan at tanungin siya kung sino yung nag-aano sa kaso, pag sinabi naman niya yon, siya naman din ang mag-aayos yung kanyang guardian. Kahit sino naman yung basta napatunayan na SSS na siya yung nagbabantay talaga, nag-aasikaso, nagpapakain doon sa ating pensionado. Paano yun, Miss Beth? Kasi 78 na siya ngayon. If I'm not mistaken, pag 60, dapat nakakatanggap ka na ng pension. So, yung mga years na hindi niya nakuha, babayaran naman. Basta makukuha niya yung full. Niya yung hulog. Yung 120 months. Okay. Ayan, sana naging malinaw yung katanungan ni Sir Leo Capili. Meron pang isa, Miss Beth, sa Facebook din natin, mula naman kay Lou Mendoza ng Quezon City. Good day po. Ask ko lang po, nakatatanggap po ako ng pension dati, kaya lang na-stop na siya kasi 21 na daw si Lou. Namatay na po ang parehas niyang mga magulang at nag-aaral pa po ako. Meron pa po akong 2 taon bago makapagtapos. Wala na po siyang napagkukunan ng pangmatrikula. Is there any chance po ba na magkaroon ng konsiderasyon ang SSS? May mga katibayan naman daw siya na siya ay nag-aaral pa, Miss Beth. Kasi hindi na pwede. Ang ating kasing dependent, kasi dependent siya nung both parents na hanggang 21 years old. So automatic, putol na yung pension. So wala nang tatanggap nung unless na talagang incapacitated siya na mag-work. Hanggang doon lang talaga. Pag sabihin natin na sa mga special cases na hindi walang kakayanan. Lifetime yun. Lifetime. Lalo na inborn siya na may depresya, dependent siya dun sa pension ng kanyang mother o father na pensionado hanggang nabubuhay. Pero sa kanya, may kakayahan siya hanggang 21 lang talaga. Ini-stop natin yung pension nung dependent. No more considerations. Hanggang 21. Kaya niya na kaya naman. Pwede naman maging working student. Diba? Mas mahirap na pero kaya naman. Miss Beth, ano mga bago ngayon sa SSS? Meron ba? News, updates? Pa-remind din natin sa yung mga nagko-contribute. Sa employer kasi okay lang kasi monthly nagbabayad naman sila. Self-employed, voluntary, mga OFW, pwede na magbayad sila any time of the year. Sa ating self-employed voluntary na ang due date natin malapit na October for the 3rd quarter. Oo nga. July, August, September. By October, dapat nabayaran na nila para ma-count naman yung kanilang hulog. Sayang din yung 3 months. So, pwede din tayo, yung may mga loan naman na hindi pa nila naasikaso. Nagsabado last tayo nung September nito, last Saturday. Last na yung open tayo ng 109 branches para mag-accept na application sa condonation ng loan penalty ng ating mga miyembro na medyo lumaki na yung kanilang balanse dun sa mga pag-ahautang nila.
Speaking of loan, Miss Beth, no, kanina naitanong ko lang sa'yo. Kasi ito si Lou, baka pwedeng mag-loan yung kanyang mga magulang para sa kanyang matrikula. Ano yung minimum requirements? Ilang hulog dapat? Kasi pensioner. Wala na yata yung parents niya. Namatay na both parents. Parang nabanggit. Oo nga, the pension na. Yes. Siguro siya na lang kung magse-self, yung self-supporting, mag-working student siya. Pag 3 years nakahulog siya, pwede na siya mag-loan. May at least 6 na bagong contribution. Sa educational loan naman, stop na natin kasi siya dahil yung PAN na napahiram na natin na 3.5 tayo ng national government at saka ng SSS, nakalaan na dun sa mga naunang nag-apply. Naswertehan sila. Dahil nakauna sila. Kasi yung PAN na yun, hindi natin pwede ipahiram. Nakawano lang siya sa 7 billion eh. So sa dami nung nag-loan, pag ipautang natin lahat, hindi natin sila mapapatapos. So patatapusin muna natin sila. Ayan. Again, paalala po natin sa ating mga kasambahay, magtatapos na ang 3rd quarter. Pwede pa kayo humabol. 3 months din yan. Hanggang October 30. At saan pwede magbayad ulit? Sa Bayad Center, SSS branch, may tellering, yung mga mall na tumatanggap ng payment. Oo. At kung gusto nyo, i-add nyo rin sa Miss Beth sa Facebook. I-guide niya kayo kung saan magbabayad ng inyong mga contributions. Thank you so much, Miss Beth Soralvo. And good morning, Kuya. Good morning, Sagla. See you on Tuesday. Thank you. All right, maraming salamat. Erica, what's for breakfast? Oh. Isang pasada natin yung camera. Tignan nyo ito. Yan. Chicharon. Napakasarap ng kakainin natin. Chicharon. Yummy. With cheese and chili. Chili con carne na may pisngi ng pork. Gusto ko yan. Galit ka ata sa amin. Hindi naman. Mga kasangbahay, nagbabalik ang isa sa ating mga naunang chef, di ba? The Of course, one and kasama natin only. si Chef Jeffrey Si Tan, Chinky the Chinky Chef. Chef. And of course, Chef Jojo. Yes. The Japanese chef. The Japanese chef. The Japanese and the Chinky Chef. Wow. Okay, unahin natin si Chef Jeff. Jeff. Alam mo, chef kanina, when I saw the beef, tapos sabi ko, he's gonna cook something, spicy. Yeah. Because I saw the other ingredients and naamoy mo, very good, no? Aromatic. So ano ba ang dish mo this morning? Ginawa ko Thai green beef curry. Thai green beef. Di ba kasi there's Indian, there's Indian curry, there's Indian Thai, curry, there's Thai, Malaysian, Japanese. Anong difference ng ito? Yung more on herbs and mga ginger, ganyan. So mas gingery ang Thai. Yeah. As Ang compared mga to Indian, more on spices siya. more on spices. Mas matapang yun sa Yeah, Indian. mga powder. Alright. So, ano ba ingredients itong Thai green curry Yeah, ba? Thai green curry. Okay, what are the Yeah, ingredients? so unang-una oil and yung short ribs natin or tenderloin. Okay. White onion, then yung green curry paste. Garlic cloves, coconut milk, then yung talong, fish sauce, sugar to taste, red bell pepper, diap juice or lime. Okay. Yeah. Then garnish with cilantro or wansoy. Or one soy, all right. And how do you cook this, Chef Jeff? So sinutay muna yung onions, garlic, yan. Then season with salt. Then yung curry paste para lumabas yung aroma. Yung aroma. Yeah. Tsaka kasi maglalabas siya ng mga oil eh. So you have to give it time na ma-extract, ma-render yung oil, no? Yung oil. Fat. Yeah. All right. Tapos inano siya with coconut milk para So right after the paste, it's coconut milk na. Okay. coconut milk. Yan. Tapos we add the beef. Pre-cook na ba to? Pre-cook na siya. Kasi How long short ba ang ribs boiling? is matagal yan, mga 4 hours. So pre-pressure cooker ko siya. Okay. Mga 45. Pero pag walang pressure cooker, mga 4 hours. 4 hours. Okay. Slow cook. Yung Slow cook pa mahinang apoy lang. Doon. Okay. Slowly simmer. Yan. Tapos pinapakulo natin. Inad na ng fish sauce. Patis. Patis. Tapos asukal. Yung sugar natin. Then add more coconut milk. Yeah. Sugar lang ulit. Just to balance out, no? Yeah. Tapos dinagdagan ko na siya ng dried raisins instead of basil leaves. Tama yan. Kasi standardly, di ba, they serve this with chutney and raisins on the side and the On the peanuts. side, yeah. But this one, hinalo mo na. Yeah.
And how long do you stew this or do you simmer this? Kasi pre-cook na yung beef. So, mga 10 minutes lang. So, hinahabol mo lang na yung lasa ng beef lumabas Yes. at this point. Mag-incorporate siya dun sa Mag-incorporate. curry sauce. Alright. Ayun. Yung palong na natin. Kasi mabilis lang naman siya. Tsaka carry over cooking naman yan, di ba? Tapos yung ating bell pepper. For color din. Yeah. Red. Ayun, ganda ng presentation. Wow. Beef curry ni Chef Jeff. Habang naglalakad, Siyempre, pagkainan ng usapan, di ako mawawala dyan. Oh, Chef Jeff, meron ka pang ginawa, pinag-usapan natin kanina chicharon. Ano ba ang inspiration mo ano dito? ba pangalan nitong chicharon na ito? Parang kakaiba. Siguro pangalan, Chicha Nachos. Chicha Nachos. Chicha Nachos o Nachoron. Nachoron. Nakita ko yung paggawa mo dito, Chef, ano lang, chicharon, haluan mo lang ng cheese, tapos what's that? Bali yung cheese, minelt siya sa evap. Evaporated milk. So, chicharon laman, cheese, melted in evaporated milk, ano pa? Tapos yung chili con carne natin is made out of pork and beans, canned pork and beans. Tapos bumili ako ng pork cheeks, pisngi ng baboy. Di pa na kontento sa chicharon, ha? Para may sisig, nilagyan pa ng sisig. Tapos nilagyan niya pa na sour cream. Gusto ko yan. Ay, naka, pwede. Alright, maraming salamat, Chef Jeff. Pero bago tayo punta kay Chef Jojo, mag-promote na tayo ngayon, saka bumati ka na rin, Chef. Sige, unang-una, thank you sa UNTV. Yes. GMK. Yes. Tapos yung sa group ko, yung OKH, mga admins ko sa Singapore, si Nathan Tigula. Wow. Yeah, iba-iba eh. Mga partners Nasa mo. US. Si Hazel, tsaka si Carlo. Si Chef Irvin sa Qatar. Si Chef Ronnie sa Thailand. Then si Jewel. Kilala niyo si Jewel. Yeah. Sa Philippines. Alright, and contact numbers? Yan. 0917-834-8309. Tapos, add us up sa The Chinky Chef sa Facebook. And Instagram din? Yeah, sa Instagram. And Instagram, Yeah. alright. Thank you, Chef. Yung girlfriend ko pala. Nasa Spain. Tsaka mom niya. Hoy, good morning. Tulog sila ngayon. Tulog sila ngayon. Yung family ko naman dito, gising. Hi din. At least on the record na, di ba? Alright, maraming salamat. Thank you. Chinky Chef, Chef Jeff. Oo, and ito na, Next. Diego. Siyempre, Chef Jojo. makakasama natin ang ating Japanese Villaflor. chef na si Jojo Villaflor. Good morning. Chef Jojo, ano ang recipe Ginawa mo mo for today? Ang ating recipe for today, beef teriyaki sandwich. Sandwich. Pero imbis na Yummy. bread, I see na rice ang ginamit. Yes, rice ang ginamit natin. Oo, di ba kasi nauso yung mga burger joint na Japanese na rice patty ang ginagamit, di ba? Oo. Alright, Chef Jojo, ano ang ingredients ito? Ang ingredients natin is yung beef, tapos onions, garlic. What kind of beef cut to? Ay, yung sukiyaki cut. Sukiyaki cut, Oo, alright. tapos butter, sesame oil, sayote tops, sesame seeds, dashi, nori, and rice. Alright, and how do you make this, Chef? Ayan, ano lang natin, ano lang natin. Melt our butter. Melt yung butter, tapos lagay natin yung beef. Wow, you cook the beef in butter? Sarap naman, Napaka-healthy yes. ng umaga natin ngayon. Yes. Okay. Yan, tapos lagay na natin yung onions. Tama-tama, malamig pa dito ngayon, so lahat ng Oo, kinain. tapos yung soy sauce. And then? Tapos yung dashi. Tapos yung konting water lang. Yan. Tapos yan, i-mold natin yung yung rice sa... Ito na yung rice patty? Oo. Okay. I-fry natin siya ng konti sa sesame oil. Pero ang gusto natin dito to make the rice patty is sticky rice, no? Oo, sticky rice. Para magbuo siya. Oo, magbuo lang. Okay. Ito medyo Parang sushi ba? Oo, parang gano'n. Okay. Medyo nag-crush lang siya ng konti. Pero, So ginawa mo parang siopaw na lang? Yan. Beef teriyaki. Yan Tapos rice sandwich. Yes, ayan na siya. Ano yung taas? Nori wrapper? Nori wrapper at saka sesame seeds. Tsaka sesame seeds. Sarap naman yan. Oh, totally healthy morning. Yes. Eh, syempre, nakikita ko meron pang isa doon. What's that? Alin? Hindi, kaya ano yan? Ito? Oo. Kaya ano pala yan? Not paying attention, Erica. Nagutom kasi ako. Mag-promote ka na, Chef Jojo. Okay, the usual, my FB page, Jojo Villaflor. And then my IG page at Orange Vanilla Confections. Yes, and my contact numbers are 0905-260-3799 and 0933-108-4021. So for more information on the goodies that you can make or sell, di ba, they can contact you there. Yes. Yung follow nyo lang ako sa Instagram. Sino babatiin natin?
Of course, si Mark Anderson again. Hi. Hi, Mark! Best friend ni Chef Jojo. He's Sino ba? from Scotland. He's arriving. Inaabangan namin yung kanyang pagdating. Dapat magluluto siya dito. Magluluto ba? Hello. Ng Scottish dish. Yes! Pwede siguro. Hindi ba ako Sino nakakatikim pa, nun? Chef? Siya na lang muna. Next time na yung iba. Alright. Kasi yung mga taga Makati, yung mga kasama ko sa Ayaw nga Washington. pala. Okay. Yeah, that's it. Gising na ba sila? Oo, yung iba nanonood na ngayon kasi papasok Good na siya. morning! Good morning po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat kay Chef Jeff and Chef Jojo, ang ating dalawang guest chef this morning for What's for Breakfast. Pwede na tayong kumain. Oo, pwede na Yes, tayong pwede na kumain. kumain. Oo, pero bago tayo kumain, meron muna akong ibabagi sa inyo na something good! Okay, mga kasangbahay, ito ang kwento na ibabahagi ko sa inyo, ang matapat na taxi driver na ikinatuwa ng mga netizens. Ito nga ayon sa Facebook post ni Polong Ama Lusadas, na pagtanto niya lamang na naiwan niya pala ang kanyang bag na may nilalaman na maraming importanteng bagay sa loob ng taxi na kanyang sinakyan dito sa Baguio. At dahil dito, sobra siyang nag-alala at dahil sa Diyos lamang siya lumapit para ipagdasal sana na makuha pa ito. At pagkatapos lamang mga kasangbahay ng ilang oras ay bumalik ang taxi driver kung saan sila ito ibinaba upang ibalik kay Polong ang kanyang naiwang bag. At dahil dito labis ang pasasalamat ni Polong dito kay Manong Natividad dahil siya ay may ginawang something good. Okay mga kasangbahay, i-like and share nyo na po ang Kikay Cares. At meron po tayong babatiin courtesy of Rina. Lang natin bumati ng happy viewing kala Cynthia Teruel all the way from the Netherlands, pati na yung sa apo niya dito sa Pilipinas na sina Ping, Sunday, Kalangi, Yuan, Miranda. Good morning po sa inyong lahat at good morning din kay Doc Sara Barbaco Budil and to family niya. Sa kala Doc Alin, kala Iyo at saka kay Iya. Good morning! Good morning! Functional Fitness, Trampoline Park. Salamat and thank you. Nakalipas na naman ng isang araw ng Good Morning Kuya. Kakain na po kami. And puntahan natin si Attorney G, si Beth, and si Tito Jocas. Gumamit ka ng Yes! Hoy, may tanong ako, Attorney G. Ano mangyayari sa inyo pag kinain nyo yung chicharon na may pisngi pa ng baboy na may chili